Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Gemini. Unang mensahe po ninyo, napakaganda. We have the 10 of Cups, Gemini. Ang 10 of Cups is domestic happiness, domestic bliss, domestic harmony. Napakaganda ng relationship ng bawat isa sa loob ng inyong pamilya sa ngayon. Masaya, nagkakaintindihan. Posible din na meron ditong contentment na, no? Na mararamdaman ng bawat isa sa inyong pamilya. There is contentment, there is satisfaction, there is joy, yung mga ganon. Meron ng peace, no? Magkakaroon na kayo dito ng peace of mind sa loob ng inyong pamilya, Gemini. It is also possible na merong pagkikita ng magkakapamilya ngayon. Posibleng merong family reunion na magaganap for some of you. So that's really awesome. We have the world energy in reverse. Ayan. So, siguro meron ditong mga delays sa inyong travel, no? Maaari may mga travel plans kayo, Gemini, and maybe merong mga delay, merong mga blockages ngayon sa plano nyo yan. There could be takot, no, sa pagbabiyahe ninyo, kaya hindi ninyo itutuloy pa muna yung inyong pagbabiyahe. Posibleng ganon din ang ganap dito for some of you. So, what else? We have 10 of Wands energy. So, this is going to be an ending and beginning, no? Kasi yun ang energy ng 10 of Wands, no? So, meron kayo dito mga tatapusin na, meron na kayo ditong i-let go na sa buhay ninyo, and you are ready to start fresh, okay? Kung ano man yung mga mabigat na sa loob ninyo, mabigat na sa dibdib, sa isip ninyo, sa balikat ninyo, you are going to put that down as sa ngayon. Magdidesisyon na kayo na putulin na, tapusin na ang connection ninyo with whatever that is, no? Sitwasyon man yan, tao man yan, ano? Na meron kayong relationship with, so posibleng tatapusin nyo na din yan dito because nabibigatan na kayo, nahihirapan na kayo, no? And handa na kayo dito na magbagong buhay, handa na kayo dito na mag-embrace ng new beginning, ika nga, no? Posible din na merong hard work dito na required of you, no? Kailangan ninyo na magtrabaho pa, kailangan ninyo na pagsikapan pa kung ano man ang inyong ginagawa, kung ano man yung inyong inaasikaso, no? So, posibleng ganun din ang sitwasyon dito for some of you. We have Knight of Cups, merong offer dito na parating. That could be an offer of love, lalo-lalo na kung single kayo and you are looking for love. Maaaring meron ditong soulmate na twin flame kayo na makikilala sa ngayon, and that person is going to offer you a romantic relationship. There could be someone dito na might ask you out on a date. Posibleng ganun din ang ganap. Maaari din na magkaroon kayo dito ng offer din ng ng apology, no? So siguro merong nakagawa ng hindi masyadong maganda sa inyo in the past, and ngayon maaring lumapit siya sa iyo at mag-sorry, no? Pwede rin ganun ang sitwasyon diyan. We have Ace of Swords in reverse. Ayan. So, dito naman, merong mga missed opportunity ang iba sa inyo dito, no? Maaaring nalagpasan yan, nakalagpas kayo sa mga opportunity na yan because maybe you are too busy, hindi ninyo napansin, or maybe inignore ninyo ang mga opportunities na yan for some reason, kaya na-miss ninyo ang opportunity na yan. It is also possible na merong mga miscommunication dito for some of you. That is possible since nasa tapat niya si 10 of Cups. Possible na yung mga miscommunication na to happened in the past already at ngayon magkakaayos na kayo. Ngayon magkakausap na kayo at magkakaroon kayo ng reconciliation, kaya magiging maayos na ang inyong sitwasyon. We have 4 of Pentacles. Ayan. So, this is about managing your money, managing your resources wisely. Okay? Yun ang panawagan sa inyo ng energy na to. Kasi posible din,
na extremes, no? Ang pag-handle ninyo ng pera. It's either sobrang gastos kayo, hindi ninyo na monitor na ang in and out of your money, or posibleng super save naman kayo at kahit mga necessity ayaw yung pagkagastusan. So, parang hirap na hirap kayong maglabas ng pera. So, maaring ganun din ang sitwasyon dito ng iba sa inyo, Gemini. We have three of swords, no? So, since nasa tapat niya si Ten of Wands, posibleng related ito sa bawat isa. Sa Three of Swords, this is heartbreak, this is heartache na nangyari sa inyo. But this is already in the past. Nandito na kayo sa punto na nag-heal na kayo. You're trying to be healed na, kumbaga, no? You're trying to move on. Pero at times, may mga sitwasyon na nakakapagpaalala sa inyo ng kung ano ang naging dahilan ng sama ng loob ninyo, ng heartbreak ninyo dito, no? Kaya, kung ano man ang yung nagpapaiyak sa inyo dito, this is just the aftermath, no? This is just the aftermath of what happened, alright? At maaring yan ang pinipilit ninyong tanggalin na, no? With the Ten of Wands. Maaring kung ano man ang sama ng loob, no, yung heartache ninyo dito, maaaring yan ang tinatry ninyong tanggalin na sa buhay ninyo, okay? We have the Magician energy. You are going to start taking action na sa ngayon. Kung meron kayong iniisip na gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo, hindi na kayo ngayon magpo-procrastinate. You are going to try to start making action na or taking action na ngayon para matanggal na or matanggal na yung mga procrastination ninyo, yung mga self-doubt ninyo, and you're going to get up on your feet na ngayon and take action. Magagawa na kayo ng paraan ngayon para masimulan na ninyong gawin ang mga bagay na gusto ninyong gawin or mga dapat ninyong gawin para kayo ay makalapit na doon sa mga dreams ninyo, sa mga goals ninyo, something like that. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Unang mensahe ni Libra ay the Tower energy in reverse. Ayan. So, there are, dito ngayon, there are changes na parating or may mga changes na nangyayari pero parang nire-resist ninyo ito, kinukontra ninyo ito, pinipigilan ninyo ang pagbabago, no? Maaaring hindi kayo komportable na mayroong mga changes na nangyayari sa buhay ninyo kaya tinatry ninyo itong kontrahen kung ano man ang mga pagbabagong ito. Eight of Swords energy dito. This is restrictive energy, Libra. Feeling ninyo siguro wala kayong kalayaang gawin ang mga gusto ninyong gawin. Feeling ninyo siguro dito hindi kayo malaya, na gawin ang mga gusto ninyo. You're feeling powerless, you're feeling restricted, you're feeling helpless dito, no? But ang sinasabi, ang mensahe sa inyo ng energy nito, that is not true, no? That is not true. Kasi kung gugustuhin nyo lang na gawin ang mga gusto ninyong gawin, kaya ninyong gawin. Always remember that you have given the talent, the skills, and gifts para ma-carry out ninyo kung ano man yung mga pangarap ninyo, kung ano man yung mga binabalak ninyong gawin sa buhay, You are not powerless, no? You are just feeling powerless. It's maybe because naaapektuhan kayo ng mga pang-i-intimidate sa iyo ng ibang tao, naaapektuhan kayo sa mga sa mga sabi-sabi ng ibang tao towards you, no? Kayo lang ang tanging nakakaalam, Libra. Always remember that. Na kaya wag ninyong papaniwalaan kung ano mga sinasabi sa inyo ng mga tao sa paligid ninyo na nagiging dahilan para hindi kayo mag-move forward sa buhay. It's because unang-una kayo lang ang tanging nakakaalam kung sino kayo, kung anong katangian ninyo, kung ano ang mga talents, skills, and gifts ninyo, no?
walang ibang nakakaalam kundi kayo ng kung sino ang totoong kayo at kung ano ang mga kakayanan ninyo. Okay? Kaya never think na you are powerless because you are not. You are amazing. You are full of capabilities. No? Wag ninyong hahayaan ma-intimidate kayo ng ibang tao or mabago ang inyong pananaw dahil sa mga sabi-sabi ng ibang tao because kayo lang ang tanging nakakakilala ng inyong sarili. Okay? So, what else? We have Ace of Cups in reverse. Ayan. So, dito naman, maaring may mga emotional disappointments ang iba sa inyo dito, no? Maaring meron dito mga paghihiwalay, meron dito mga separation sa mga relationship, posibleng ganon din ang ganap. Dahil may hindi pagkakaintindihan, ano? Kaya ang iba sa inyo dito siguro tatapusin nyo yung inyong relationship with your person or with a friend, no? Yung mga ganon. Ano kayo ngayon? May discomfort kayong nararamdaman. We have 4 of Pentacles dito, no? So, siguro ang sitwasyon dito, no? Ang napipick up ko lang, posibleng you are holding on too much, no? You're still holding on to your relationship, pero siguro yung karelasyon ninyo, yung ayaw na, no? Maybe your person or yung kaibigan ninyo or ka-business partner ninyo is trying to pull away from you. So, posibleng ganun ang sitwasyon dito for some of you. But, kung kayo, you are trying to hold on. You're trying to fix whatever it is, no, na hindi ninyo pagkakaintindihan siguro sa kung anumang klaseng relationship ang meron kayo with that person. This is a reminder, no, Libra, that this is not a one-on-one reading. This is a general reading. Kaya please take as it resonates. Hindi lahat ng messages dito will resonate with all of you. Okay? We have 3 of Wands. This is good fortune energy. Maswerte kayo sa ngayon. Ano? Maswerte kayo. Lalo-lalo na doon sa mga endeavor ninyo, travel plans ninyo, yung mga ganon. Maybe naghihintay ang iba sa inyo dito ng inyong mga travel documents or naghihintay kayo ng pag-alis ng date na lang siguro ng kailan kayo aalis or maybe may mga hinihintay kayo mga resulta na mga test, something like that, papeles or kung ano-ano pa mang pinoproseso ninyo, no? So maybe nasa period kayo of waiting sa ngayon. Kung ano man ang iniisip ninyong gagawin sa ngayon, sisimulan ninyong gawin at this time, you can rest assured that siswertehin kayo dyan, no? Kasi this is a good fortune energy. So, magkakaroon kayo dito ng success or yung journey ninyo patungo doon sa kung ano man ang gusto ninyong makamit, ma-accomplish dito could be, maaaring yan ay maging magaan, ano, ang journey ninyo towards that. So, what else? We have King of Cups in reverse. Ayan. So, dito naman, maaaring meron kayong kaguluhang nararamdaman sa isip or sa dibdib ninyo. So, siguro that is related to this separation or dito sa stress, no? Sa stress na nararanasan ninyo regarding your relationship with your person or with a friend or with whoever, no? Dahil sa distress na yan, dahil sa lungkot na yan, yung parang nawawalan din kayo ng gana sa ngayon, no? With other things. Kaya malungkot, no? May lungkot na nararamdaman ng iba sa inyo. We have 6 of Swords in reverse. Ayan. So, you're stuck, no? You're feeling stuck. Siguro dahil hindi pa kayo makapag-isip ng mabuti ngayon, dahil maaring nasasaktan kayo, maaring nabuboard nga kayo, parang nawawalan kayo ng gana, wala kayong amor, no? Something like that. Kaya you're feeling stuck. Okay? Ang iba sa inyo kasi iniiwasan din ninyo. Kaya hindi kayo makapag-move forward pa sa ngayon dahil maaring iniiwasan ninyo ngayon ang problema, iniiwasan ninyo ngayon yung issue, no? We have the full energy. You are embarking on a new beginning dito. This could be
related dito sa Three of Wands. Siguro meron kayong iniisip ngayon na magte-take chances na kayo. May mga sitwasyon dito ang iba sa inyo na gusto nyo nang mag-take that leap of faith even if you're not sure, no, kung anong klaseng journey ang tatahakin ninyo dito, pero maaring maglakas ng loob na kayo dito na simulan kung ano man yung gusto ninyong simulan sa ngayon. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Aquarius ay Three of Swords. Maybe ang iba sa inyo dumaan sa heartbreak, dumaan sa separation, dumaan sa heartache, no? Because this is heartbreak and this is heartache, parang in the past, no? Kasi nangyari na to eh. In the past siguro nangyari na nagkaroon kayo ng problema, naloko kayo, na-cheat kayo, na-betray kayo ng kung sino man. Na lumuha kayo dito ng bonggang-bongga, nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga. So, that could be caused by your person or maaaring caused yan ng kaibigan, ng kanegosyo, no, na kung sino man katrabaho na talagang malalim yung tusok sa puso ninyo. Na ano kayo dito na yung parang bumagsak kayo to your core, no? But you are trying to move on dito, Aquarius, no? Wala na tayong fresh blood na nakikita sa card. May mga paiyak, no? May mga times na umiiyak kayo dito. It's because aftermath na lang yan ng kung ano ang nangyari. But you are trying to move on from this situation, ano? Parang sinisikap ninyo dito na umusad na sa buhay, pero paminsan umiiyak pa rin kayo. It's because meron sigurong mga sitwasyon na nagpapaalala ng kung ano ang nangyari, kung bakit kayo naghiwalay, or kung bakit kayo nagkaroon ng hindi magandang ending dito ng kung sino man. We have Five of Wands in reverse. Ayan. So, there could be, avoiding conflict na dito na nagaganap ang iba sa inyo. Posibleng related ito dito sa Three of Swords. Maybe magkakaroon dito ng pag-uusap, no? Siguro kung sino man yung nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo dito, nagpaiyak sa inyo, maybe meron ditong pag-uusap na magaganap with that person. You may end up with a compromise dito. Subukang muli, bigyan ng pagkakataon ng taong ito, posibleng ganon. Or there could be something dito na pangyayaring mas lalo pa ninyong iiwasan ang taong ito din. For some of you, no, kasi ayaw nyo pa na makipag-usap sa kanya, sa person ninyo, para maiwasan muli ang conflict because maybe you are not ready to talk, maybe you are not ready to face that person, no? So, for some of you, ganun din siguro ang sitwasyon. We have Seven of Cups in reverse. Ayan. So, bumabalik na kayo sa inyong realidad. Nare-realize na ninyo dito siguro, no? For those Aquarius na ang naiisip ninyo dito, iwasan, patuloy pa rin na iwasan ng taong nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo. For those Aquarius na gano'n ang sitwasyon, maybe nagigising na talaga kayo sa katotohanan, or gising na kayo sa katotohanan na hindi na kayo magbibigay pa ng pagkakataon dito sa taong ito, no? Yung parang ganon. So, parang nagkaroon na kayo dito ng clarity of mind, nagkaroon na kayo dito ng strong conviction na it is a waste of time na lang, no? Kung papatulan nyo pa to, kung papatawarin nyo pa to, or kung bibigyan nyo pa ng pagkakataon. We have Knight of Cups. There is an offer of apology. So, maybe talaga yung taong itong nakasakit ng inyong damdamin will reach out to you and mag-sorry, no? Siguro ngayon, magre-reach out talaga siya sa iyo at magmamakaawa
maaaring humingi ng inyong kapatawaran, iiyak, yung ganon, maaaring ganon ang ganap. For others of you naman, if you are single and if you are looking for love, maaring meron ditong mag-offer sa inyo ng pagmamahal. Maaring meron ditong manligaw sa inyo, mag-profess ng kanyang pag-ibig sa iyo, or someone may ask you out on a date, no? So, possible na ganun ang mangyari for some of you dito, Aquarius. Magician energy, you're going to start over, no? You're going to start over dito. So, posibleng there are two scenarios dito na napipick up ako for some of you, Aquarius. Maaring the other group of Aquarius dito may give another chance dito sa taong ito na nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo, or the other group naman ng iba sa inyo dito maybe will start fresh all on your own. So, maaring you're going to head towards a new beginning dito all by yourself, no? Yung parang gano'n. So, gusto niyo nang bumangon, gusto niyo nang magsimula ng bagong buhay on a clean slate na walang bagahe ng inyong nakaraan. For others of you naman, if this is related naman sa inyong mga goals, sa inyong mga dreams, sa inyong mga pinapangarap, no, this is the time that you're going to start taking action patungo doon sa pag-achieve naman ninyo ng inyong mga goals or sa inyong mga pangarap, no? Now is the time that you're going to leave behind you na procrastination, hesitation, at ngayon you're going to get on your feet and you're going to take action para mas makalapit na kayo doon sa pag-atupad ng inyong mga pangarap. So, we have Page of Wands, maraming mga balitang parating dito, no? At posible nga mga balitang ito could be news or information linked sa opportunities, no? And these opportunities could be in support dito sa kung ano man ang gagawin ninyong steps para makalapit na kayo doon sa inyong mga goals. So, this could be an opportunity of siguro bagong trabaho, karera, negosyo, something like that, or anything na may be related sa inyong creativity, no? So, posibleng ganun ang sitwasyon. King of Cups in reverse, ayan, so parang ano kayo ngayon, ang iba sa inyo dito naguguluhan, no? Maybe you have emotional turbulence na nararanasan sa ngayon, naguguluhan, nalilito, siguro kayo of what you are going to do right now. Posible kasi na nababother kayo, no, ng taong ito. Kung sino man ito, siguro yun ang nagpapagulong muli ng isip ninyo. For quite some time, parang natahimik na kayo. You're trying to move on with your life. You're trying to move forward with your life. Pero siguro, ngayon, nababother kayo ng taong yan, no? What else? We have Two of Cups in reverse. Ayan. So, there is definitely separation dito. For some of you, Aquarius, definitely nagkaroon kayo dito ng separation, nagkaroon kayo dito ng disharmony with another person, break up, napuno kayo dito ng tension. This could still be linked, no, with this Three of Swords energy. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.